na gawain sa loob ng iglesia ay hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibayong dagat, ay ang pagtatayo po ng mga gusaling sambahan. Alam po ito ng mga nagmamasid sa Iglesia ni Cristo, na sa kabila po ng katotohanan, ang karamihan po sa mga kaanib sa iglesia ay hindi naman po mayayaman. Subalit, sa tulong po ng Panginoong Diyos, ay naitataguyod po ng iglesia ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan na ang ginugugol na salapi dito, kapatid na Michael, at alam po ito ng napakaraming kapatid, ay mula po sa mga kusang loob na abuloy o handog ng mga kaanib. Bagamat hinahangaan po ng marami, hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang gawain ng Iglesia ni Cristo na pagtatayo ng mga gusaling sambahan, gayunman, ito po ay pinupuna. Inuulit natin, pinupuna ng iba, lalo na ni Mr. Eliseo Fernando Soriano, na ngayon po ay nagtatago sa Brazil. Ano, kapatid na Bobby? Tama. At pinupuna yung itinatayo natin at patuloy na gawaing pagtatayo ng gusaling sambahan. Ano ang puna, kapatid na Bobby, nitong si Mr. Eliseo Soriano na nauukol sa isinasagawa nating pagtatayo ng gusaling sambahan? Eh bakit daw itinataguyod natin yon? Eh nakasulat naman daw sa Biblia, mga mahal na taga-subaybay, Ano, nakasulat daw sa sa... Biblia daw. Ba, parang Diablo, tumatalata rin, ano? Natural, mana sa tatay. Oho. Nakasulat daw po sa Gawa 17:24 na ang Diyos ay hindi po tumatahan sa templo o sa bahay na gawa ng kamay ng tao. Pakinggan natin siya. Tanong ng mga iglesia, saan daw napupunta ang abuloy ng miyembro at bakit walang maipakita mga kapilya gaya ng sa iglesia ng Kristo? Intriga na naman dyan, ha? Sige, nakalanda ako dyan. Wala raw kaming maipakitang kapilya, may abuluyan kami. Kasi ang abuluyan namin, ipinagpapatayo namin ng templo. Yan. Anong templo itinatayo namin? Basahin natin sa isang talata. Ito, sa isang talata ng Gawa 17:24, basa. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen! Yung palang Diyos, hindi tumatahan sa templong ginawa ng kamay. Kaya hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Eh, di naman tatahan ng Diyos doon, di ubusin mo lang ang pera ng miyembro ron. Tanong, kapatid na Bobby, tutol ba tayo sa ginamit yung talata na Gawa 17:24? Hindi, kapatid na Michael, nakasulat sa Biblia yon. Ang ating tinututulan ay ang mali po niyang paliwanag at pagkaunawa sa nakasulat sa Biblia. Ang totoo, hindi paliwanag ang tawag dun palabo. Palabo. Eh bakit natin sinasabi, kapatid na Bobby, na ang Diyos ay hindi tumatahan sa templo o bahay na gawa ng tao? At yun nga yung nasa talata ng Biblia. Dapat nating maunawaan, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, na ang templo ay hindi po talaga tirahan at pahingahang dako ng ating Panginoong Diyos. Ayon po sa Isayas 66:1, at ganito po ang ating mababasa. Ito ang salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan, at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa? Paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat pahingahang dako? Maliwanag po ang nakasulat sa Biblia. Ang Diyos ay hindi ho talaga tatahan sa templo o sa bahay na gawa ng tao na katulad po ng tao na kaya nagtatayo o nagpapatayo ng bahay o gusali dahil doon siya uuwi, doon siya titira, doon siya magpapahinga, matutulog o kakain. Eh hindi po ganon ang Diyos. Paanong magkakasya ang Panginoong Diyos? Sabi nga ng Biblia, paano magkakasya ang kanyang kasyangaan, ang kanyang likas na kalagayan sa gusali? Ang sabi nga niya ang aking trono ay ang kalangitan, kapatid na Michael, at
ang daigdig ay ang aking tuntungan. Pero dahil ba sa sinabi ng talata sa Biblia na ang Panginoon Diyos ay hindi tumatahan, hindi niya pahingahang dako, yung templo o gusaling sambahan, malina na magtayo ng templo o gusaling sambahan. Hindi, kapatid na Michael. Ang totoo nga, ay iginawa po siya ni Haring Solomon ng bahay. Batay po dito sa gawa, 7:47 hanggang 48. Datapwat, iginawa siya ni Solomon ng isang bahay. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay gaya ng sinasabi ng propeta. Kaya malinaw po iginawa siya ng bahay ni Haring Solomon. Hindi ba't matalinong tao si Haring Solomon, kapatid na Michael? Hindi siya katulad ng isang makangaral dyan. Nalilimutang ilak yung pinto ng third floor ng Lucky Fortune Hotel, kaya biglang nahuhuli. Hindi matalino yun. Nakita tuloy, hindi dapat makita. Oho. Marahil ay hindi naman sasabihin ng mga tumututol sa pagtatayo natin ng gusaling sambahan na mas matalino sila kaysa kay Haring Solomon. Naunawaan po ni Haring Solomon ang ibig sabihin na ang Diyos ay hindi tumatahan sa mga bahay o templo na gawa ng mga kamay. Tiyak na hindi po nauunawaan ng mga tumututol ang naunawaan ni Solomon. Kung napansin po ninyo, hindi po tumutol si Solomon sa pagtatayo ng templo. Ang katunayan nga, iginawa po niya ng bahay o templo ang Kaya Panginoong nga, Diyos. ito mga kaibigan, baka sabihin po ng iba, sariling kapasiyahan ba? Sariling kagustuhan lamang po ba ni Haring Solomon ang paggawa o pagtatayo ng templo? Ang iba nga gumagamit ng talata, gaya ni Mr. Soriano, na yung talatang ginagamit niya, yung papabor sa kanilang paniniwala. Halimbawa, yung nasa ikalawang kronika 2:1 na may binabanggit doon, kapatid na Bobby, si Solomon nga ay nagpasya na ipagtayo ng bahay ang pangalan ng Panginoon at ng isang bahay ang kanyang kaharian. Kapatid na Bobby? Napakalinaw po Hindi po kagustuhan lang ni Solomon, kundi siya nga po ang pinili ng Diyos upang magtayo ng gusaling sambahan o ng templo. Pakinggan po ninyo. Dito po sa unang kronika 28:3 at 6. Ngunit sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw ay lalaking mangdidigma at nagbubuka ng dugo. At kanyang sinabi sa akin, si Solomon na iyong anak ay siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko at ako'y magiging kanyang ama. Ang nagsasalita po rito ay si Haring David, ang ama ni Solomon. Sinabi sa kanya ng Panginoong Diyos na hindi ho si David, ang magtatayo ng bahay o ng templo, sapagkat nabasa nga natin, si David po ay naging mandirigma nagbubo ng maraming dugo. Kaya ang anak niya, si Solomon, nahahalili sa kanya sa pagiging hari sa bayang Israel, siya po ang itinalaga ng Diyos na siyang magtatayo ng templo. Kaya hindi po sariling kagustuhan ni Haring Solomon ang pagtatayo po ng templo, kundi ang Diyos po mismo ang siyang nagtalaga para kay Solomon na magiging tagapagtayo ng templo. Kaya kalooban ng Panginoon Diyos ang ginawa ni Haring Solomon nang si Haring Solomon po ay magtayo ng templo para po sa ating Panginoon Diyos. Kaya nagkakamali, isa pa para mapansin po ninyo, nagkakamali muli si Mr. Eliseo Soriano sa kanyang tuligsa sa pagtatayo ng templo o gusaling sambahan para po sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Bob, ano pang isang maling tuligsa? Mali Maling tuligsa ni Ingkong sa ating isinasagawang pagtatayo ng gusaling sambahan. Medyo masarap pakinggan yun, Ingkong. Ingkong. Pakinggan natin si Ingkong. Hindi ko naman siya tinatawag na Ingkang. Ingkong na lang. Pakinggan natin siya. Pero, alam nyo, kung bakit lagak ng lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. Sabi nila, nananahan daw ang Diyos doon. O, pakinggan yan. Hindi ako naninira, Pasugo. Pasugo, August 1969, Hmm. page 17. Ano ha?
We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship above. Tingnan yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan. We have to worship Him where? In the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. Una nating sagutin yung unang bahagi ng kanyang sinabi, kapatid na Bobby, na Pero, alam nyo, kung bakit lagak ng lagak ang mga miyembro nila? Kasi dinaya nila. kaya raw naglalagak ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo, dinaya ng mga ministro. Reaksyon natin doon, wala nga ba sa Biblia o nasa Biblia yung paglalagak? Kinapos lang si Soriano ng pagsusuri, kapatid na Michael. Kinapos. Hindi niya sinuring mabuti. Nasa Biblia po ang salitang paglalagak. Pakinggan po ninyo, dito po sa unang Korinto 16:2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, bawat isa sa inyo ay maglagak ayon sa naging pagpapala niya. Ito ay upang sa pagdating ko ay wala ng paglilikom na gagawin. Maliwanag po, meron pong utos na dapat maglagak. Ang tinutukoy po rito ay paghahandog, kapatid na Michael. At ginagawa yan, kusang loob ng mga kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya sasamantalahin natin, kapatid na Bobby, yung natitisod at nanghihinayang sa gawang paghahandog, paglalagak, pagtitipon para sa ating isinasagawang pagpapasalamat, ang kinatitisura noon, naalala ko yung mga rebelding itiniwalag, Apo. ang kinatitisura nila ay ang utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Paano yung sinabi ni Soriano kanina na mali raw na tawagin na bahay ng Panginoon ng gusaling sambahan sapagkat ang sabi niya, Tingnan yung panluloko yan. Malaki pa sa kapilya nila yung panluloko na yan. We have to worship Him where? In the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. tanong kapatid na Bobby, mali bang tawaging tahanan ng Diyos ang, pansinin nyo, mali po bang tawaging tahanan ng Diyos ang templo o gusaling sambahan, kapatid na Bobby? Hindi po maling sabihin o tawaging tahanan ng Diyos o bahay ng Diyos ang templo. Sapagkat ang Diyos mismo ang may sabi na sa templo tumatahan ang kanyang pangalan. Pakinggan po ninyo. Dito po sa unang hari sa 8:27 hanggang 29. Ngunit ang Diyos ba'y tunay na maninirahan sa lupa? Sa kalangitan, kahit sa pinakamataas na langit ay hindi kayo magkasya. Dito pa kaya sa templong ginawa ko? Gayunman, dinggin ninyo ang daing ng inyong lingkod at ang kanyang samo. O Panginoon kong Diyos, dinggin ninyo ngayon ang taghoy at dalangin ng inyong lingkod. Matuon nawa ang inyong paningin sa templong ito sa araw at gabi. Sa lugar na itong sinabi nyo, doroon ang aking pangalan upang marinig ninyo ang dalangin ng lingkod ninyo sa dakong ito. Malinaw po, ang templo napakahalaga sapagkat doroon ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, hindi po mali na tawaging tahanan ng Diyos ang templo sapagkat ang tumatahan dito ay hindi po ang kanyang kasangaan. Hindi po niya ito pahingahang dako, kundi ang tumatahan sa templo ang pangalan ng Panginoong Diyos. At kaya nga kapatid na Bobby, gaya ng nalalaman mo, pagka binasa natin yung nasa Deuteronomio 12:5, ang dakong paglalagyan ng pangalan ng Diyos ay tinatawag na kanyang tahanan.
Kaya ano pa ang dahilan at tinatawag na tahanan ng Diyos ang gusaling sambahan o templo? Nananahan dito o sa templo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo ang pahayag. Dito po sa awit 26:8. Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay at ang dako na tinatahanan ng iyong kaluwalhatian. Kaya tumatahan sa templo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi mali na ito'y tawaging tahanan ng Panginoong Diyos. At ano pa ang naroroon sa templo o sambahan na itinayo para sa ating Panginoon Diyos? Naroon po ang kanyang pangalan, ang kanyang mata, puso at pakinig. Batay po dito sa Ikalawang Kronika 7:15 hanggang 16. Ngayon ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. Teka muna kapatid na Bobby, yung binabanggit dyan na mata, puso ng Panginoon Diyos, dapat ba yung unawaing literal, kapatid na Bobby? Hindi kapatid na Michael. Yan nga ang tinatawag na anthropomorphism. Ipinakikita lang rito kung gaano kahalaga sa Diyos ang templo o ang gusaling sambahan. Sa magandang balita Biblia ay isinasaad na diringgin ng Diyos ang dalangin na gagawin sa templo. Yun po ang sumasagisag doon sa pakinig ay naroon sa templo. Diringgin niya ang ating mga dalangin. Hinirang at itinalaga niya ang puok na ito upang mamalagi rito ang kanyang pangalan at pangangalaga at pakamamahalin niya ito magpakailanman. Hindi ba't pagka sinabing yung puso, naroon, andun yung pagmamahal at Pagmamahal. pag-ibig ng Panginoon Diyos? Kaya ang isa po sa mga dapat mapansin ng lahat ay yung sinabi ng Diyos na aking pinili, itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman. Kaya nga nang magturo ang ating Panginoon Kristo, kapatid na Bobby, doon sa kanyang panalangin, sinabi niyang, sambahin nawa ang pangalan mo. Bate po sa Mateo 6:9 hanggang 10. Gaanong pagpapahalaga po ang iniuukol ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa templo o gusaling sambahan? Mabuti, basahin po natin dito po sa awit 84:1. Ganito po ang pahayag. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Ito po ang dapat na maging damdamin ng mga lingkod ng Diyos. Kung ano po ang damdamin ng Diyos ukol sa templo, gayon din ang damdaming taglay ng mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Mahal nila ang templo. Kaibayo ito nung damdamin ng mga pumupuna sa atin, katulad ni Soriano. Isipin nyo, ginagamit ang talata ng Biblia para lang makatakas doon sa kanyang prostration, kapatid na Michael. Makatakas? Talaga naman tumakas siya, nasa Brazil Mahilig na tumakas. Oo. Yung kabiguan niyang, gusto niyang magpatayo ng templo, ng gusaling sambahan. At yung hindi na siya makasagot, marami na nagtatanong sa kanya, bakit wala silang templo? Ay, ang dami naman nilang abuluyan. Ay, saan daw napupunta yun? Ano raw ang pinagkakagastusan? Kung itanong nila sa ating kapatid na Bobby, bakit gayon na lang katindi ang pagpapahalaga ng mga tunay na lingkod ng Diyos sa templo o gusaling sambahan? Sapagkat dito natin isinasagawa ang pagsamba, kapatid na Mike at mga mahal na taga-subaybay. Dito po sa Unang Hari 8:43. Pakinggan ninyo, siya buhat sa langit na inyong luklukan at ipagkaloob ang kanyang hinihiling. Sa gayon, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kaya malinaw po na ang isa sa mga kaukulan ng templo na itinatayo ng bayan ng Diyos ay para sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ayon po sa ating binasa, makikilala ng lahat ng tao sa lupa ang inyong pangalan at sila'y sasamba sa inyo tulad ng Israel. Matatalos nilang ang pangalan ninyo'y sinasamba sa templong ito. Kaya binibigyan natin ng tindi sa pagkakataong ito, kapatid na Bobby,
biblical po o nakabatay sa Biblia ang isinasagawa ng Iglesia ni Cristo na mataas na uri ng pagkilala sa pagpapatayo at pagpapahalaga sa mga gusaling sambahan. Kaya yung sinabi kanina ni Ingkong na Would that mean that you cannot worship God without those temples? Without those houses of worship? That is stupidity. That's not biblical. kaya bumabalik po sa kanya ang ipinahayag niyang ito sapagkat ang ginawa niyang pagtuligsa sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo at patuloy naming pagpapatayo nito, ang tuwiran po niyang nilalapastangan ay ang ating Panginoon Diyos. Kaya balikan natin kapatid na Bob yung tuligsa ni Mr. Eliseo Fernando F. Soriano. Binatikos po niya kanina yung pagtatayo natin ng templo o gusaling sambahan. Wala ba siyang templo? Ulit ang tanong ha. Tinutuligsa niya eh. Parang galit na galit siya Yung sa ating pagtatayo. Oo. Pero ang tanong, wala ba siyang templo batay sa kanyang pahayag? Meron. 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 Panurin natin siya. Tanong niya pa isa, si Jesus ay nagpunta sa templo. Sa Lucas 2:46, bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Hindi lang kasing gagara ng mga templo ngayon dito sa ating bansa. Meron naman kami. Dito mo, pakita mo, punta ka rito sa Pampanga. Meron. Malaki, kasi malaki pa sa Araneta Coliseum. Hindi Okay. ba iba na ang kanyang sinasabi rito? Kaya para mapansin po ninyo ang kanyang nagsasalubungan o salungatang pahayag, pagsunurin po natin mga kaibigan. Hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Di naman tatahan ng Diyos doon, di ubusin mo lang ang pera ng miyembro ron. Bakit wala kayong templo? Meron naman. Meron kami. Hindi kami nagpapatayo ng mga templong kagaya nila. Hindi ba sumasalungat? Baliktad kapatid na Bobby. Yung una niyang pahayag, binaliktad niya. Ayon sa patotoo ni Mr. Soriano, anong uring tao raw pagka kontra-kontra ang sinasabi? Aba, medyo may sira ulo daw nun. Medyo pa ha? Medyo. Pakinggan natin siya. Ang taong nagkakakontra-kontra sinasabi, yung medyo may sira ulo nun. Matatalino sila, kapatid na Bobby. Kanino unang tumatama ang sinabi ni Mr. Soriano na medyo may sira ang ulo? Ang totoo, hindi lang medyo paggaganyan Kaya nga dahil sa pinupunan niya yung ating paglalagak na ginugugol sa ating pagtatayo ng sambahan, paano nahayag pa ang kapaimbabawan ni Mr. Eliseo Soriano para lang tayo punahin tulig sa isa handugan? Panurin natin siya. Kaya nga marami mga ngaral ngayon mga bilyonaryo Maraming mga ngaral ngayon. Paano? Maraming pera, miyembro. Akala niya yung perang pumapasok, kanya yon. Sa amin po, iba ang paniniwala namin. Kagaya dito sa aming samahan, yung perang pumapasok, hindi ko po hawak yon. Sa amin pong samahan, may pera man, hindi ko po hawak. Yung pera ng kapatiran ng aking angkinin, bawal po sa amin yon. Hindi dapat ipunin ng mga ngaral sa bangko. Bawal po ng Diyos yon. Hindi dapat ipunin ng mga ngaral sa bangko. Bawal po ng Diyos yun. Kapatid na Bobby, reaction mo rito? Aba, inilaglag siya ng kanyang General Secretary. Nilaglag? Yung matandang dalaga. Ano sabi ni Sister Luz? Wala, baka magalit siya kay Sister Luz. Pero ito sinabi ni Sister Luz. Hindi ko lang sa iyo announcement kanina, baka hindi narinig ng mga ibang nag-relate. Yung po ating proyekto na 1,000 ay iipon ng bawat isang kapatid, pwede nyo pong ihulog dito sa account number na po, sa bangko. Metrobank current account number 007371520240. Abali Pampanga Branch. Account name, Eliseo F. Soriano. Halatang halata kapatid na Bobby, na talagang hindi po malinis ang intensyon sa pagtuturo at pangangaral ni Mr. Eliseo Soriano. Sana po, sa panig po ng mga nariyampas ang dating daan, magsuri kayo sa mga aral at mga aktibidad na isinasagawa sa Iglesia ni Cristo at sa mga neutral
hindi kayo kaanib sa iglesia o kaya sa samahan ni Mr. Soriano, sana po ay patuloy kayo magsuri, magtungo kayo sa pinakamalapit na gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Hangad po namin ang kapayapaan sa inyong buong sambahayan.